Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaganda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, September 30. Huling araw na po ng buwan ng Setyembre. Bukas, unang araw ng Oktubre. At sunod-sunod na po yan, mararamdaman ninyo ang diwa o spirit ng Christmas. Pero ganun pa man, sana po sa pagdiriwang din ngayon ng kapisahan ni San Jeronimo, isa sa tinuturing na pantas ng simbahan. Ibig sabihin, tagapagturo at isa sa pinakamatingkad na sinabi ni San Jeronimo dahil siya po ay isa sa mga nagtra-translate ng Biblia. Ang sabi po niya, the ignorance of the Scripture is the ignorance of Christ. Kaya kung hindi natin babasahin ang Biblia, hindi natin makikilala si Kristo at hindi natin siya maipapahayag. Kaya ngayon sa ating Ebanghelyo, maganda po itong turo ni Kristo sa kanyang mga alagad na dapat din nating matutunan ngayon. Sabi po dito, dadaan sila sa isang bayan bago po sa Jerusalem, pero yung mga nakatira doon na mga Samaritano ay ayaw silang tanggapin. Kaya ang gusto nung dalawa, nung mga alagad, paulanan sila ng apoy. Mamatay na sila. Pero pinagsabihan sila ni Kristo na hindi nyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. At muli sinabi niya, ang anak ng tao ay hindi na parito para ipahamak ang mga tao, kundi para iligtas sila. So, ito yung isang magandang matutunan natin, na talagang hindi lahat ay tatanggap sa iyo. Sa anumang kadahilanan, minsan din natin alam bakit ayaw tayong tanggapin, bakit ayaw tayong papasukin. Hindi naman tayo magkakilala. Hindi mo pa ako nakikilala, pero ayaw mo akong tanggapin. So, dahil isa siguro sa kanilang dahilan, may mga alitan pa ang bawat lahi o bawat bayan. Sila ang grupo o itong mga alagad kabilang sa mga Hudyo. Ito naman mga ito ay Samaritano. Ang tingin ng mga Hudyo, makasalanan sila. So mayroong pang barrier, mayroong pinag-uugatan na dahilan kung bakit hindi sila magkasundo o ayaw tanggapin ang isa't isa. At naiintindihan ni Kristo iyon. O ayaw tanggapin, sabi ni Kristo dito, nagtungo na lang sila sa ibang nayon. Pero yung buong bahagi na
pinagsabihan niya mga alagad. Kasi hindi ganon dapat mag-isip. Kaya naalala ko po, no, bagamat patuloy tayong nagpaparamdam at ipinapahayag natin ang ating damdamin sa mga nagnanakaw at nangungurakot sa ating gobyerno. No? Nagtipon-tipon tayo dun sa rally, talagang matindi yung sigaw, no? Minumura na natin itong mga magnanakaw na ito. Maganda po yung sigaw na dapat silang panagutin. Diba, no? Dapat managot ang managot. Hindi pwedeng walang mananagot. Pero yung bahagi na nagsisigawan at pinagsisigawan, mamatay na kayo. Parang, di ba, kung dito sa turo ni Kristo, may mali o may hindi tama na hinahangad nating mamatay o patayin yung mga nagnanakaw sa ating kaban ng bayan. Nakakagigil, tama naman, no? Nanggigigil tayo kapag naririnig nating ilang bilyon ang nasa kanila, request ng budget. Ngayon, pinag-uusapan na naman ang budget ng bawat department at bilyon na naman ang pinag-uusapan, samantalang hindi pa tayo natatapos doon sa issue. Talagang tinutulak tayo ng demonyo na magalit, no? At yung mga po, no, yung punto na gusto natin silang patayin. Pinagsisigawan natin. So kung ibabaling natin dito sa ating pong ebanghelyo, hindi hangad ng Diyos yung may mapahamak. Bagamat gusto ni Kristo na tayo po ay magkaroon ng mapayapang buhay, kaya nga ang turo niya, no, magpatawad, magbigay. Kung hindi man nila ito magawa, at least tayo, sikapin natin, tayo na nakakarinig ng salita ni Kristo, sikapin natin na kung paanong inahangad ni Kristo ang kaligtasan ng lahat, nawa ganun din tayo. Pero pinagdarasal natin, no, at yun yung mas dapat kaliwanagan ng isip, lalong-lalo na po para sa mga nai-involve, no, sa mga kontrata o mga project ng gobyerno, nai-involve sa mga ibang paghahangad dahil tukso malakas ang demonyo at marami ang nagiging mahina pagdating sa pera. Kaya po, muli, no? Ignorance of the Scripture, ignorance of Christ. Amen? Amen.